Umaaray ngayon ng mga tricycle drivers sa Cabanatuan City dahil lumiit na raw ang kanilang kinikita dahil sa pangaharang sa kanila ng mga police, legalization officers at traffic enforcers na pumasok at mamasada sa bisinidad ng public market. Sa ngayon, mahirap pamasada. Dito ka na lang sa labas. Dati po ba pag nakakapasok kayo doon, Siyempre nakakuha ang pasaheros doon. ngayon po? Maluwag, kaya lang. Maluwag siya. Mahirap naman kung pasaheros. Tsaka pinabawal kayong pumila doon. Gawa ng may mga tulad-tulad. Sila lang. Di ka tulad ng lahat. Pwede pumasok. Pwede rumapok. Pwede kang makakuha lahat. Pasaheros. Ngayon, sila na lang. Mahirap. Ano po niya sabing napakahirap? Lalo-lalo na dyan sa Burgos. Opo. Dyan sa papasok ng palengke. Ayaw magpapasok dyan. Dapat sana kung buksan nila o kung kami naman ay kumita kita ng konti, makakuha ng sakit pagbalik doon sa palengke. Bukod sa palaisipan na nga kung sino ang nag-utos sa mga otoridad, malabo rin umano ang dahilan kung bakit sila binabawalan na pumasok at ma-make up ng pasahero sa loob ng palengke. Ala naman sila sinasabi kung sino nagbawal. Basta parang ina-experiment doon nila muna, ganun. Sino po yung particular na nagsabi po sa inyo sa palengke? Hindi. Ang nagbabawal kasi mga police, traffic force, ganun. Pagka may nagpilit po pumasok, ano po nangyayari? Hindi naman din nakakapumilit kasi pinaliliko na sila kagad. Mabababain ka rin sa kayo, mabababain sa kanto, tapos paalisin ka na. Kumbaga sa kawan, liliko ka na. Kasi kung magpupumilit ka pa, mahuhuli ka na. Bakit papasok ka pa? Di lumis ka na lang. Ayos lang naman daw na linisin ang palengke pero sana naman ay ayusin ang patakarang pinaiiral at maging patas sa lahat ang kinauukulan. Kung ganun pala, lahat sana pwedeng pumila. Wala silang babawalin. Hindi, binabawal nila yung mga walang sticker. Nabawasan po ba ang kita niya? Siyempre hindi mabawasan, hindi ka makapasok palengke. Ang panawagan ko lang, sana naman magawa ng paraan kung paano kami makakapasok sa loob. Para naman yung kita namin gumanda na konti. Maging ang mga tindera ng palengke ay apektado rin ang hanap buhay dahil sa pagbabawal ng pagpasok ng tricycle. Kaya ngayon, imbis na dito sa palengke malaki namimili, sangitan na kasi may kargador, may tricycle na tutok doon. Dito wala. Dito nahihirapan sila. Halimbawa, ang mamimili namin sa Magapon, 10. Kung tigi-tigi 1 kilo yung pabor sa amin, nagiging 1/4 na lang. Nagiging kalahati na lang. Kasi nga, sa layo ng bitbitin nila, napapagod, lalo na yung mga senior citizen. Nahihirapan silang maglakad. Ayon kay Aling Lani, kung dati ay kaya niyang kumita ng hanggang mahigit 3,000 isang araw, ngayon simula nang harangin ang mga tricycle na pumasok sa palengke, bumagsak sa 1,000 hanggang 800 piso na lang ang kanyang kita. Napakatumal. Kumisan hindi pa kami nakaka-boundary sa mga bayarin namin sa mga paninda. Kasi nga yung iba nga, yung mga bumibili nga na mga may edad, hindi na sila nakakapunta dito. Dahil kasi nga malayo yung pinagbibitbitan nila. Doon na lang sila nagpupunta sa Sangitan dahil kasi nandun na lahat, nandun ang parkingan, nandun na lahat na ibibili nila. Kaya kami, kumbaga, konti na lang yung napupunta sa aming mga buyer. Okay lang naman sana yung dire-diretso Yung wag lang sila i-standby sa palengke. Kasi nga, kung titingnan mo talaga maganda, malinis. Pero malaki epekto sa mga tendera at sa magka-tricycle. Hati naman ang opinyon ng mga mamimili. Merong mga pabor at mayroon din namang mga kumukontra sa pagbabawal ng pagpapapasok ng tricycle sa palengke. Ay mahirap po kasi lalakad mula doon. Lalakad ka pa. Katulad ng nanay ko may rayuma, alagaan mo pa, kain mo siya. Kasi ang ng tricycle, hanggang doon lang, bawal pang dumaan. Hindi kasi ako naman, pag dito ako galing at dito ako pupunta, dito na ako sumasakay doon. Okay lang po sa inyo na malayo na yung sakay nyo? Okay lang para maluwag. Nahihirapan man, pero para na lang nagpa-practice. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa De Guzman para sa Balitang Unang Sigaw.